Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS, Trending and Isang Viral Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay nasa special coverage ngayon. Kaugnay pa rin po nitong kaguluhan na nangyari po dyan sa Senado. Kanina nga po ay nagkaroon po ng nakarinig po ng mga putukan sa loob mismo ng Senado. At sinasabing meron daw pong grupo na nagtangkang pumasok. Although din naman kinukumpirma ng mga otoridad kung ito nga ba ay membro ng NBI o namang law enforcement agency. Pero sa ngayon po mga kaibigan ay nakita kong dumating dyan po sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla at meron po siyang katiyakan na i-secure ang Senado at isaalang-alang seguridad ng mga senador. At alamin po ang update mula po sa Senado, mula po kay RH28, sila kay Raymond at Mas. Sila kay Raymond. Ray, by this time, siguro nakikipagpulong na si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga senador na sa panguna ni Senate President Alan Peter Cayetano na nandito sa kanyang opisina dito sa bahagi ng second floor. Ito ay kasunod ng insidente nga ng putok. Hindi ko masabing putukan, basta may narinig na sunod-sunod na mga putok. Yes. At meron tayong video dyan na ipinadala kanina, bagamat hindi ko alam kung mai-play dito sa pangyayaring ito. Basta maraming tunog ng baril ang ating narinig at yung putok dito sa loob yun, hindi galing sa labas. Hindi galing sa labas. Dahil yung alingaw ng putok ay dito mismo sa loob. Kaya't kanina pinatay yung ilaw dito sa second floor. Kaya pina-atras kami ng todo. Ako'y pumasok dito sa isang kwarto dito, pero sabi ng mga security personnel, huwag doon dahil baka hindi safe kung sakaling merong pumasok na mga puwersa. Pina-atras kami todo, kaya bumalik tayo dito sa media room kung saan tayo naroon sa kayon. Kanina Lakay Raymond, nag-declare si Senate President Alan Peter Cayetano ng we are under attack, pero hindi naman niya in-identify kung anong grupo yung umaatake. Hindi rin klaro, Ray, dahil ang term nga na ginamit ni Secretary Dong Mendoza, perceived agents of the NBI. Perceive lang, hindi naman check. Oo. Walang, hindi mo masasabi na, NBI kami. Ganun, wala. Kung meron mang grupo na nagtangkang pumasok, ang itinuturo nila ay NBI. Pero doon sa iba nating mga kasamahan dito sa media, nag-deny daw si Attorney Melvin Matibag na may tao ang NBI na nagpunta dito upang i-serve yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero itong bagay na ito, paring Ray, mahabang paghahanda ito dahil sunod-sunod yung nakita natin kanina na nagpormahan, nagsuot ng bulletproof vest, di nilabas yung kanilang mahabang baril. Itinatagong mga MP5 na hindi naman nila ginagamit. Umakyat yung mga Philippine Marines na dati-rati sa baba ay ang mga gamit-gamit nila ay mga short firearm lang, pero sila yung umakyat ay mga inalabas na rin nila yung kanilang mga high-powered firearms. Yun. Hanggang sa nung nakababa kami dahil pinatlak na nga yung pinto doon, ni-roll down na nila. May narinig akong parang lagabugan dito sa siyempre nagtakbuhan yung security personnel papunta sa dulo dito sa second floor. Yung towards the side of the GSIS building, di ba? Magkadikit lang naman ito. Di ba? Yung Senate building at saka yung GSIS building. Pwede kang dumaan. Kumbaga, kung kabisado mo ito at alam nila yung mga daanan, pwede silang makadaan. Pero hindi ganun kadali dahil nakasara naman lahat yan, nakapadlock naman lahat yan. Kaya yun, nagtakbuhan sila doon. Nung sumunod kami, ay yun, sunod-sunod na putok na yung aming narinig, kami pinaatras ng todo ng mga tawa ng... Ang tanong, Lakay Raymond, meron bang nasugatan? O wala naman tinamaan siguro? Ha? Wala namang binanggit na may sugatan. Sana wala naman nasugatan.
Oo. Dahil ako pinakikiramdaman ko kung may marinig akong putok galing sa labas, wala akong narinig. Hindi ko alam kung dito lang sa side namin ay hindi walang narinig. Pero yung putok na aking narinig ay dito galing mismo sa loob. Galing. Kasi hinahabol namin si General Mama Plasca kanina, hindi naman nagbigay ito ng panayam. Maliban si Secretary Dong Mendoza na nag-declare na after nung insidente ay sinabi niya na everybody is safe and sound. Wala nang dahil yung supposedly na grupo daw na perceived to be agents of BNB na nagtangkang pumasok ay nag-withdraw na. Sabi niya, nag-withdraw na. So meaning yung palang putok kanina kung diyan galing sa loob, ibig sabihin para lang hindi makapasok yung nagtatangkang grupo na gustong pumasok sa Senado. Parang pinipigilan, parang gano'n. Pwedeng gano'n. Pwede namang gano'n kung sakasakali. Kumbaga parang warning shot galing dito sa loob. Yes. So, kung tutunay na may nakita silang grupo na nagtangkang pumasok. Kaya, pero kanina, binabanggit mo nga na meron ng parang statement ba si NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala siyang tao na ipinapadala para dyan sa Senado. Ito'y nabanggit yung isa nating kasamaan dito dahil hindi na itong isa nating kasamaan sa hanap buhay dito ang pagkakabanggit, may interview sila at nagpadala daw nag-message si Atty. Matibag na wala naman daw siya pinadalang tao dito sa Senate. Abay, anong grupo yun? Para gumawa ng o i-serve yung warrant kung ano man. So yun yung hindi pa klaro sa ngayon dito. At saka kaya nga yung term din naman, safe naman yung ginamit na term ni Secretary Dong Mendoza na perceived to be agents of the NBI kung meron man. Meron talagang nagtangkang umasol dito sa kasi makikita mo kung talagang yung itsura, kung talagang may papasok. Grabe, nakakawindang sa loob mismo. Parang mayroong barilan na nangyayari pero wala namang barilan. So parang lumalabas, warning shots lang yung narinig natin. Basta makarinig ako ng putok. Pero sunod-sunod Oo, pero hindi ako nakarinig ng counter na putok kasi doon sa kabila. Kung galing sa labas, kung meron man. Kung meron man. Ngayon, kung meron man pumutok din sa kabila, unless na hindi namin dito narinig dito sa loob dahil nga naka-lockdown. Siyempre ang concentration naman natin ay dito sa loob. Sa ngayon. So sa ngayon anong sitwasyon Lakay Raymond? Ano ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado? Well, kanina pinatay nila yung kuryente pero binalik na ngayon. Sabi naman ni Secretary Dong Mendoza kanina ay safe and sound yung lahat na ng tao dito. Dito sa insidenteng pangyaring ito at pati yung mga forces, yung mga naka-high-powered firearms kanina, umatras na rin sila. Umatras na. Ang naiwan na lang doon sa dulo ay yung mga tawan ng Philippine Marines. Sila na lang yung mga nakabantay doon sa area na yon sa ngayon. Ang concern dito, Lakay Raymond, lahat ba ng mga senador, bukod kay Senador Bato de la Rosa na nandyan, nakalabas ba yung iba? Na secure naman? Andito pa yung iba. Andito pa. Andyan ba iba? Andito. Si Senator Aimee, alam ko si Senador Aimee. Sila Senador Alan, nasa loob pa. Yes. Senador Tito Soto. Hindi, itong masaklap, Paring Ray. Meron akong tumatawag itong isa nating kaibigan dito direct mic, mamaya na lang at nagre-report na ako. Sige. Tungkol kay SP Soto, dating Senate President Soto, medyo masaklap yung nangyari sa kanya dahil si Senator Soto ay siya ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Okay. Nung palabas na siya ng Senado, inassault siya nung crowd na nandyan sa labas ng Senado. Ano ba yan? Ito, basahin ko na lang. Sige. Go. Meron siyang, nakita ko dito sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy and unruly crowd, allowing them to assault me while inside my vehicle when I was about to exit the Senate.
The barbaric protesters bumped my vehicle repeatedly, threw bottles and cursed foul remarks. They can see that I am driving alone with no bodyguards. Ilang truck na PNP ang nakadeploy sa Senate, tapos ganito. Ganito na baka walang respeto at walang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally ngayong gabi. Ayun, yun yung kanyang ano ba naman yan? Tito Soto. Galit na galit si Senador Tito Soto, ha? Oo, medyo, kaya nga nung nabasa ko ito kanina, medyo masaklap ito ngayon. Kaya nga, hindi ko na alam bakit doon pa pinadaan kung sakasakali at hindi na sa ibang, pwede namang may daanang iba para kay Senador Soto, paring Ray, lalong-lalo na itong sitwasyon na ganito. No nga, pero siyempre, ibang klase yung grupo na nandyan, yung nandyan sa gate. Puro mura ang naririnig mo, paring Ray, nakakatililing sa, nakakatuliro sa tenga. Iba yung lingwahe nila. I'm sorry to say, pero kung sinong supporters man yan, alam naman natin kung kaninong supporters yan, ang sama ng dila, tapas ng bunganga, nakakaturiri. Kaya nakakatakot, dumaan sa kanila dahil wala silang sinisino, paring basta kung sino lumabas. So ngayon, anong sitwasyon? Nandiyan pa rin sa loob si Secretary John Vic Remulla. Sino kausap pala kay Raymond? Si Senate President Alan Peter Cayetano at yung iba pang mga kasamahang senador na naiwan kanina na alam ko hindi ko lang alam kasi yung kanina ang nakita ko lang na lumabas bago nangyari itong putukan na ito. Huling kong nakita lumabas doon kanina ay yung grupo ng Senator Bato de la Rosa lumabas, umakyat, pumunta sa opisina niya. After that, wala na kaming nakita pang senador. Ako, personally, wala akong nakitang senador na lumabas pa. Alam namin, mayorya ng mga senador na magkakakampi sa bagong mayorya ay nandoon pa sa loob. At si Senador Dante Marcoleta, nakita ko, bumalik pa nga, pumasok pa doon sa loob. Kanina, at hindi ko alam kung by this time ay nandoon pa sila. Si Senator Robin Padilla, nandiyan pa, no? Sila Senador Robin, sila Senador Bongo, Pia Cayetano. Senador Pia Cayetano. Hindi ko alam yung mga bilyar kung dito pa sila dahil hindi ko na sila nakita yung mga tao nila. Pero siguro, Lakay Raymond, iparinig muna natin tong statement kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano nang ipagutos niya na talagang patayin muna yung ilaw sa loob ng Senado dahil sa sinasabing merong grupo na umaatake. Babalikan kita, Lakay Raymond. Atin munang iparinig itong statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. Go ahead. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito.
So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. DZRH Special Coverage. So yan po mga kaibigan ng FB Live to kanina, no? Doon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yun Lakay Raymond, yung statement kanina ni Senador Cayetano. At parang galit siyata sila kay sa USABA. Tama ba 'yon? Parang yun ang NBI yung kinagagalitan. NBI ba yung pinagagalitan? Oo. Yung boses ni Senator ay sa bagay, kasi parang humihingi sila ng humihingi sila ng saklolo doon sa USAA. Parang gano'n, no? Parang NBI yung tinawagan. Oo. NBI yung tinawagan at humihingi sila ng nagpapa-confirm at humihingi ng tulong. Ang sabi daw ni Attorney Matibag ay pinaalis na niya yung mga tao niya dahil hindi sila pinapasok. So ibig sabihin ito yung mga nagko-coordinate siguro. Kung pagkakaintindi ko doon ay hindi yung assault, yung coordination kanina dahil narinig namin nga na before itong kahapon may nagko-coordinate na taga-NBI. Okay. Pero hindi nga ang utos na ng bagong leadership, walang papapasukin. Kaya nga nag-lockdown. Pero ito, sila yung itinuturo. Ngayon, ang CISTI, NBI ngayon yung itinuturo na supposedly umaatake. Umatake. Kaya sabi kanina, tinawagan daw nila si Attorney Melvin Matibag. At yun yung sinasabing nagtaasan ng boses ni Senador Pia Cayetano. Naku po, so anong magiging sitwasyon ngayon dyan? Siguro abangan natin anong magiging statement mismo nitong si Secretary John Vic Remulla nakausap itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi, maganda rin dyan siguro tawagan ng direkta si Attorney Matibag para ng NBI. Totoo bang nagpadala siya ng tao na umassault dito sa Senado. I understand yung narinig ko kanina may mga nagko-coordinate na taga-NBI as usual dahil nga may hawak sila ng warrant of arrest ng ICC. After na i-announce ng Supreme Court na walang temporary restraining order na nakuha ng ang kampo ni Senator Bato de la Rosa mula sa Korte Suprema. At meron pang 72 hours na comment kautusan sa Executive Department para sagutin yung petition ni Senator Bato de la Rosa. Pero ito nangyari, nagkaroon na ng ganitong sitwasyon dyan sa Senado, Lakay Raymond, Oo, medyo mahaba na yun Mahaba na yung diferensya kung yung coordination kaninang hapon at ngayong gabi, magkaiba na yun. Kanina pa yun. Kung totoo na mga tauhan ng NBI, so maganda siguro marinig kay... Sige. Mamaya siguro malaman din natin kung meron ng statement si NBI Director Matibag, abay dapat talaga magsalita siya rito to confirm or not na mga tauhan niya yung allegedly ay uma-assault dyan sa Senado. Oo. Kaya yun na nga at kung totoo na nagpadala sila kasi mahirap siya na yung tinuturo kasi kumusta na kayo dyan, Lakay Raymond? Saan naman kayo? Safe naman kayo dyan? At lahat ba ng mga reporter okay naman so far? Kasi kanina mataas yung mataas yung tension Teka, sinisigawan na ako dito. Lalabas na daw lahat. Lalabas na ba kayo lahat? Pinalalabas na kayo? Oo. Naku po. Sige. Babalikan ka namin dyan, Lakay Raymond, ha? Anytime, babalikan ka namin. Ayan. Alright. Yun, yung mga kaibigan na mukhang pinapalabas na rin yung mga... Sandali, bakit pinapalabas? Sabagay, for safety na rin siguro. Mamaya maraman natin ang update mula kay RH28, Lakay Raymond at Paas. Ay kanina medyo hindi lang medyo talagang nakakabahala yung makarinig ka ng alingaw ng mga putok
dyan po sa Senado, ano ha? Abay, ano ba nangyayari na ngayon, ano? Hindi naman siguro dapat na, na under control naman at yung sitwasyon sa ngayon ay kumalma naman. Ayan, ha? DZRH Special Coverage. Okay, mamaya ating alamin naman ang update mula po dyan sa labas ng Senado na kung saan may mga tao po dyan, may mga rallyista at kanina merong nga pong matinding pahayag si Senador Tito Soto dun sa kanyang na-experience paglabas sa Senate. Alright, ready na ba si Miss Giselle? Ha? Miss Giselle, kumusta naman dyan? Wait lang. Para naman malaman natin ang sitwasyon sa labas. Kung ano lang yung nakikita ni Miss Giselle, siguro yun ang dapat niyang i-check muli. Kung ano yung nakikita niyang sitwasyon, yun ang pwede niyang i-report para malaman natin yung sitwasyon sa labas mismo nitong Senado. Kasi kanina ay dumating nga po itong si DILG Secretary John Vic Remulla at yun, mukhang nakapasok naman siya at kinakausap ang liderato ng Senado. Kano nga bang maaaring maging hakbang? Pero kanina sa kanyang statement, initial statement kanina ni Secretary John Vic Remulla, walang mangyayaring pag-aresto. Yun ang kanyang sinasabi. At ang kanyang focus ngayon ay yung seguridad ng mga senador. Yun. Para matiyak yung kaligtasan ng ating mga senador at yung mga tao sa loob mismo nitong naka-lockdown na Senate building dito po sa Pasay. DZRH Special Coverage. Naku, abangan lang po natin mga kaibigan ng update pa rin po dyan sa Senado. Ano po? Mamaya siguro magkaroon na rin po tayo ng official statement mula mismo kay NBI Director Melvin Matibag kung mga tao nga ba ng NBI yung nagtangkang pumasok dyan po sa Senado sa kabila ng maigpit na seguridad at naka-lockdown. Ayan. Okay na ba si Miss Giselle? Awampay. I-try muling tawagan si Lakay Raymond for updates. Mukhang sila ay pinalalabas na nitong Senate building. Of course, ngayon po ay kalmado na ho sa loob. Baka iniisip pa natin mga kabayan na nagkakagulo. Hindi ho, kanina ho yun. Pero ngayon ay kalmado na. At dinaabangan natin ang mga official statement mula sa kalihim po ng DILG, si Secretary John Vic Remulla, mula kay NBI Director Melvin Matibag, and of course, anuman ang napag-usapan between Secretary Remulla at ng Senate leadership, ayun din po ang ating malalaman. Sa patuloy pa rin po nating special coverage sa nangyaring ito dyan po sa Senado. O ito na, natin nang alamin ang update sa labas po ng Senado, si RH15, Giselle Ricaport. Miss Giselle, kumusta na dyan? Nakairay magkasunuran na napasugo dito sa Senado sina DILG Secretary John Vic Remulla at ngayon lamang itong si PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Ang sa ambush interview ng media sinabi ni Remulla na hindi daw siya pumunta dito sa Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ang kanyang pakay lamang dito, siguruhin yung kaligtasan ng mga senador matapos yung putukan sa loob ng mataas na kapulungan. Wala pa raw siyang impormasyon kung may mga nasugatan o kung sino-sino yung sangkot o nagpasimula ng putukan. Pakinggan natin yung panayam ng mga mamamahayag. Okay, we're live. Okay, at approximately 20 minutes ago, I got a call. Inside the Senate. We have unverified information that there were shots fired when I talked to the senators and they told me that there were shots fired. As of now, the report is no one is hurt. As of now, the perpetrators are not identified. I have given the following instructions. Number 1, secure the CCTV room. Nothing is to be touched. Number 2, I asked the Senate President to allow me to enter with General Labirin with 30 policemen to secure the senators. That is my number 1 priority, to secure the senators.
I will give a press conference after I know more. Okay? Secretary, nasa loob pa po ba si Senator Bato? Everyone inside, and I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Okay? Sino po ang nagpaputok ng baril? We don't know. Let me go. Secretary, NBI ba talaga sa loob? Sabi na po muna kayo sandali ni Mel Chanco sa 24. Let me through, please. Mel, pasensya na kasi aalamin lang muna niya yung mga karagdagan na detalye sa loob dahil kararating pa lamang ni Secretary. Sir, anong law enforcement agency yung nasa loob? May NBI ba? Sir, any idea kung sino yung Pero sir, may gumagamit daw ng barena para makapasok ng Senate? Please. Sir, may idea tayo kung sino nagputukan? Pero nakausap kayo ni Senator Bato, Sec? Sec, sino raw yung gumagamit ng barena papasok ng Senate? Lakay, ang sabi ni Nartates ay napasugod siya dito dahil nagpasaklolo sa pambansang pulisya ang Sergeant at Arms ng mataas na kapulungan. Wala pa siyang maibigay na buo o karagdagang detalye tungkol doon sa nangyaring putukan sa loob ng Senado kung saan hanggang ngayon ay nananatili pa rin si DILG Secretary John Vic Remulla at kinukumpirma nila hanggang sa mga oras na ito sa kung sino nga yung sangkot o nagpasimula doon sa putukan sa mataas na kapulungan. Iyan muna ang sitwasyon. So sa ngayon, Miss Giselle, kumusta ang atmosphere dyan sa labas? Kasi kanina mataas yung emotion, yung tension, Kumusta naman? May mga nagrarally pa ba dyan? May mga tao pa rin dyan na nakabantay sa pinaka-gate mismo ng Senado? Nakiri dito sa labas ng Senado, 2 beses na tinangkang buwagin ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa yung barikada ng libo-libong kapulisan. Pero ngayon ay napakalma na nila yung biglaan nga na naging agresibo na supporters ni Senator Bato de la Rosa. Kasunod nga noong putukan sa loob ng Senado. Hanggang sa mga oras na ito ay nananatiling nakabarikada yung 1,400 na kapulisan mula sa pambansang pulisya at dadagdagan pa yan ng 300 pa ang sinasabi ni NCRPO Director Major General Anthony Abere. Nananatili rin hanggang ngayon yung mga taga-suporta ng parehong mga Duterte at ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni NCRPO Chief dito, tinanong natin tungkol doon sa nangyari kanina na pagharang, pagmumura at pagbato ng tubig sa sasakyan ni dating Senate President Tito Soto. Ang sabi niya ay wala pa namang official na report na nakararating sa kanyang tanggapan at kung meron man ay magkakaroon ng arestuhan, i-identify nila kung sino yung mga taga-suporta na yon na humarang at nagmumura, nag-itsa ng tubig sa sasakyan ng dating Senate President Takay. Oo, pero sa ngayon, sinasabi, kasi kanina nagkaroon ng putok ng baril sa loob mismo ng Senado. Wala naman kayong napansin na may inilalabas dyan na let's say emergency na sugatan? Wala naman, no? Dito sa main gate Lakay, dito at sa sa Diokno Boulevard, wala Lakay. Pero bago yung putukan na yun, sunod-sunod na mga van yung nagpasukan sa loob kasama na yung ilang bihikulo ng pulisya Lakay. So may van na pumasok dyan sa compound bago yung yung narinig yung putok? Oo, Lakay. Pero parang yung mga unang van na yun, Lakay, yung unang 3 sasakyan, yun yung galing yon at least doon sa uniformehan na suot ng ilang bumabang tauhan. Galing yon sa sa mababang kapulungan. Hindi ba Lakay kasunod nga noon yung confirmation din doon sa loob ng Senate na ipinadala na yung articles of impeachment. Dito sa Senado. At makalipas yung ilan pang mga minuto ay meron ng bihikulo rin ng PNP yung pumasok sa loob Lakay. Tinatanong natin si SILG Remulla kung meron bang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa loob dahil kung matatandaan natin sila yung unang nagtangka na arestuhin ang Senator Bato de la Rosa. At kanina merong statement ang NBI
Director Attorney Melvin Matibag na anytime ay isuserve nila, hindi ba, yung arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kanina, ang bush interview din natin dito si Mau Plasca Lakay. Wait, sandali lang, may lumalabas dito sa Senate Gate. Tingnan lang natin kung sino Lakay. Tingnan mo na, sandali yan. Inaalam mo yun ni Miss Giselle kung sino yung palabas dyan sa compound ng Senado, no ha? Lakay, unang lumabas yung PNP, isang PNP mobile at sinundan niya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sasakyan. Lakay, merong ilang mobile dito sa 6 na sasakyan na yan at hindi natin pa, inaaninag natin, Lakay, kung makikita natin kung sino yung sakay nitong 6 na sasakyan na nasa likuran ng Dire-diretsong PNP lumabas? mobile. Dire-diretsong lumabas? Oo, Lakay, dire-diretso na lumabas. Magkakasunuran, Lakay, 6 yung nakabuntot doon sa isang mobile ng PNP, pero hindi natin makakumpirma, Lakay, kung sino-sino yung laman ng mga van na yan. Kanina, Lakay, yung binabanggit ko, ang binabanggit dito, ang sabi ni Mau Plasca, walang arestuhan daw na mangyayari. Nung mga oras siguro na yon, noong siya ay nung siya ay kausap ng mga mamamahayag. Dahil ang kanyang sinasabi, ang mismong NBI Director ay nagbigay daw ng commitment sa Senado na sila ay susunod sa rule of law. At ang kailangan, hindi rin daw sila aaksyon o poposasan ang Senator Bato de la Rosa unless merong i-issue na arrest warrant yung lokal na korte, hindi sa bisa ng ICC arrest warrant. At kailangan din ng coordination sa mismong pinuno nitong mataas na kapulungan. So, actually, kanina meron ding binitawan ng mga statements si Secretary John Vic Remulla na after ng meeting with the Senate leadership o kung sino man dyan sa Senado ay magpapapress con siya. So far, hindi pa nakikita si Secretary Remulla ngayon na palabas dyan sa Senado. Correct, Lakay. Hindi pa ulit lumalabas, at least hindi pa natin namamataan na lumabas si SILG Remulla. Kanina nakikipag-negotiate si NCRPO Director Aderin na makapasok nga sa doon. Kasama yung ilang grupo ng SWAT at ng tactical. Pero nung siya ay pinayagan, sapagkat naroon din tayo sa bandang bungad nung umuusad yung negotiation, nung siya ay pinayagan, ang sabi niya, hihintayin niya muna si Secretary John Vic Remulla. So sabay silang pumasok doon, Lakay, na sinundan naman ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na ngayon ay inaantabayanan, Lakay, ng mga mamamahayag dito sa labas ng Senado na ngayong alas 9 na ng gabi. Meron pa, Lakay, sandali lang, meron pang panibagong mga sasakyan na lumalabas mula sa Senate building. Okay. Aninagin lang natin, Lakay, kung sino. Sige nga, baka makita mo kung sino yung sakay. Isa lang, Lakay. Isa ang sakay. Lakay. Hindi natin hindi aninag, Lakay sa labas isang sasakyan pa, Lakay. Kasunod noong 6 na pinangunahan ng mobile ng pambansang pulisay. Isa pa na sasakyan yung lumabas dito. So lahat ng mga lumabas na sasakyan ngayon mula dyan sa Senado ay mga PNP vehicle yan? Hindi, Lakay, may mga may mga private van. Yung isa lang yung klaro, yung isa lang yung klaro na mobile ng PNP. Parang parang ang lumalabas sila yung escort, Lakay, sapagkat sila yung nasa unahan noong 6 na lumabas na sasakyan mula dito sa Senado. Dito, Lakay, sa Senate Gate kung saan nagkakampo rin yung supporters ng mga Duterte at ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa kumpara kanina ay kalmado na, Lakay, yung sitwasyon dito. Wala pa naman na nagtatangka ulit na buwagin yung barikada ng mahigit 1,400 na hanay ng kapulisan. Alright. Salamat, Miss Giselle. Mamaya babalikan ka namin dyan sa labas mismo ng Senado, Mula dito sa labas ng Senado, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you so much, RH15, Miss Giselle Ricafort, direct live from dyan po sa mismong pinaka-gate ng Senado. DZRH Special Coverage. So yan po, mga kaibigan, kalmado ho ang sitwasyon ngayon, pero may mga lumabas pong mga behikulo mula po dyan sa mismong Senado, at malalaman natin mamaya sa update mula pa rin po dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso
o ng Senado. Kung ready na sila kay Raymond at Paas ay ating alamin ng update. Ano ha? Ay, susapo. Ayan, okay. Ito na. Ating alamin kumusta na dyan sa Senado mismo. RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond? Ray, pinalabas nga kami lahat. Ay, saan labas na kayo? Oo, lahat na. Nandito na kami sa ground ng harapan mismo nitong Senado sa ngayon. Oo. At bagbaba ko, huling nakasalubong ko yung grupo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Sila yung umakyat na huli na galing sa labas. Ang tinatanong niya kung nasaan daw yung room, kung nasaan si SILG, si Secretary ng DLG. So pinalabas kami lahat. Andito kami lahat ngayon sa ground. Pati yung mga empleyado na naiwan pa sa loob. Lumabas na. Pinalabas din lahat. Kaya dito kami. May mga lumabas daw dyan, Lakay Raymond, na mga van na may escort ng PNP. Sino kaya yung mga yon? Baka yung mga senador. Mga senador na, yung mga nasa loob pa kanina. Pwede. So, Senator Bongo, ano to? Oh. Boss Leo Palo pala itong Ray. Leo Palo pala ito. Akala ko kung sinong galing sa office ni Senator Bongo. Ano? Si ba? Umalis na? Andito pa daw. Senator Bongo. Nandun pa daw. Si Senador Bato ba? Okay naman si Senador Bato dyan sa loob? Siguro palagay ko naman safe siya. Dahil ang pagkakabanggit ay dumating daw itong si Secretary John Vic Remulla, yes, ay para matiyak yung security ng Senado, lalong-lalo na yung mga senador na nandito pa sa oras na ito. Dahil medyo may bilang pa nga ang pagkakabanggit ni Senator Alan kanina, 4 sila na nag-uusap doon. Pero hindi ko alam kung sino-sino yung mga 4 pa na natira maliban silang magkapatid. Si Senator Loren Legarde yata nandiyan din kanina eh. Ayun, yun narinig kong pangalan na binanggit ni Senator Alan. Ngayon, kaya kami wala namang ibinigay na dahilan kung bakit kami pinalabas lahat. Pero ang system, hindi ko alam kung kami na nandito sa labas ay palalabasin din sa compound. Nasa loob pa naman kayo ng compound. Oo nga. Pero inaabangan kasi natin dito, Lakay Raymond, yung magiging statement ni Secretary John Vic Remulla after na makapulong niya si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador. Yun na nga, kasama yan dito sa ating antabayanan sa ngayon. So nandito ako sa labas, nakaharap ako sa... magkaalaman din, anong grupo ba yung nagtangkang pumasok at kanino galing yung mga putok ng baril na umalingaw-ngaw sa loob mismo ng Senado. Parang kanina, ang dinig, parang war zone na yung loob ng Senado eh. Ang basta sigurado ako, paring Ray, yung putok galing sa loob. Yung so dumit parang warning shots yun na kung may papasok parang pinipigilan, parang gano'n, ano ha? Pwedeng gano'n o talagang may sighting sila na may grupo na nagtangkang pumasok nga dito sa area na ito. Ngayon dito sa building. Ngayon ang inaalamin natin dito, anong grupo yung nagtangkang pumasok dahil wala pa namang official statement si NBI Director Melvin Matibag kung mga tao nga ba niya yung nagtangkang pumasok sa loob ng Senado. Ayun na nga. Ayun ang ating hihintayin kung merong mga confirmation. Teka, sino itong, may mga lumalabas din dito. May lumalabas. Sino yan? Mga ano din. Itong mga empleyado? Mga taga-Senate din ito. Di pa lumalabas si Secretary Remulla. Office of the kay Speaker. So, Senate, Office of the Senate President. Ay, okay. Senate President. Okay. Pero sandali lang kay Raymond, yung articles of impeachment daw pala dapat iatid na ngayon dyan sa Senado. So, confirm na ba yun na nai-submit na dyan sa Senado? Yung galing sa Kamara? Ang pagkakabanggit ay
na-submit Oo. habang kami nagkakagulo kanina. Hindi ko alam kung kasi hindi ko na rin natanong dahil actually yun ang pinabanggit kanina kung totoong na-submit na at natanggap na dahil natabunan na Oo, kasi kanina based doon sa statement ni doon sa FB Live ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya daw nandiyan sila, although gusto na silang palabasin dahil sasabi magla-lockdown na, iniintay nga nila yung articles of impeachment from the House. Yun ang kanilang dahilan. Oo, yun na nga yung pagkabanggit kanina. Itong kaya kami, ang problema, nagkagulo. Ayun na, nagkarinig ng putok. Maganda at kaya kami natabunan kung sakasakaling kung ano pa ba ang merong pangyayari dito. Kung hindi ko na matiyak kung ito ba'y natuloy nga na tinanggap. Makukuha tayo ng mga impormasyon mamaya. Yes. Pero kanina, based na rin sa latest na information nga ay meron raw denial from NBI Director Melvin Matibag na mga tao niya yung umano'y nagtangkang pumasok. Yun na nga. Kung hindi niya tao yung mga yon, sino? Yun nga yun ang tanong. Ha? Anong grupo? Mahirap mag-speculate, pero abangan na lang natin ang official statement mismo mula kay Secretary John Vic Remulla na nandiyan mismo sa loob ng Senado kung anong grupo ito at so kumusta na ngayon dyan, Lakay Raymond? Okay, so yan muna. At wala itong magulong pa dito. Nagkakagulo sila. Dito sa pangyayari nito. At ating hintayin kung ano man, kung meron maglalabas na anumang statement, itong mga opisyal dito, Secretary Remulla, particularly dahil siya yung kausap ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano at yung iba pa mga senador na nandito pa sa loob ng Senado sa ngayon. So, pero dito, kalmado na. Kalmado na yung sitwasyon. Siyempre, inaalam pa rin natin mga kababayan ano nga ba sitwasyon. Nagkalat na mga tawa ng pulisya, pero kalmado. Kalmado na yung sitwasyon. Hindi gaya kanina na tensyonado. Kasi mataas yung tension kanina, lalo na yung narinig yung sunod-sunod na putok sa anong ginawa mo, Lakay Raymond? Marinig dapa kayo. Umatras lang ako. Ako dahil sa dami ng mga nasa unahan, mga TV crew yung tumakbo doon na umabong. Puro grupo ng media, ha? Kaputukan, dahil pag-atras ng mga yan, kailangan mabilis ka rin umatras dahil mabibigat yung camera na dala nila. Baka ikaw ay matabunan. Kaya na umatras ako, dumaan kami nga sa isang kwarto, yung sumulong room, yung press con room namin. Pero sabi ng mga usa, hindi pwede doon, hindi safe doon. Lumipat kayo doon sa dulo, sabi niya. Kaya napabalik kami doon sa prim area. Umatras kami ng todo. Habang after parang kasi yun dalawang nagkaroon ng burst of fire na narinig natin. Kaya iba yung makikita mo na yung nangyaring putok wala namang ansiste. Puro takbo-takbo yung mga naririnig natin na mga tauhan ng ay yung mga security forces, lalo na yung mga Marines magpumorma, iba. Kaya hindi na kami tapos pinatay nila yung ilaw. Ayun, kaya doon lalong tumaas ang tensyon nung patay yung ilaw kasi siyempre wala na kayo nakikita. Ha? Oo. Lalo na yung matras na ako. Anong gano'n ang nangyari. Kasi nga, unahin natin ang ating safety kapag ganito. Siyempre. Mahirap na. Kapag may bala ng ano dyan.
At sa dalawang puwersa yung magbanggaan, wala na tayong magawa kundi umaris. Kaya umatras kami doon sa ang gandahan naman. Pero ang dami nyo, ha? Diyos me. Ang dami pala mga media kanina. Wow. So, kaya sa deklarasyon na naging safe itong lahat ng mga nandito sa Senado. Ito binubuksan yung bahagi ng itong portion ng naka-roll down kasi yung pinto dito sa labasan galing sa Senate parking area. Doon nanggagaling yung sasakyan ng mga senador na kanina ay yung mga hindi pa nakaalis na nandyan sa loob ng Senado sa ngayon. Mukhang hindi ko alam kung ini-exportan na nila yung mga lumalabas dahil baka maulit yung nangyari kay Senador Tito Soto. Ay, oo. May grabe yung galit ni Senador Tito Soto Assault yung gino. Pinagbabato pa ng kung ano, ha? Oo. Ano sabi nila kayo? So, yan muna. Sige. Paring wait, kung meron tayong mga kasamaan doon sa labas dahil nakikita ko itong paglabas naman yan, medyo maalwa naman yung labas ng mga sakyan. Ewan ko kung binampenan ng mga polis, hindi kaya kanina doon sa reklamo ni Senador Tito Soto na nung palabas siya ay tinugod siya ng mga realista na nasa labas. Okay. Yan muna pa rin kayo. Kaganapan dito sa mismo nitong Senado. Ngayon, masasabi natin, kalmado na, huwag na mag-alala yung mga may mga kamag-anak, kakilala at kaibigan na nandito. Kalmado na ang sitwasyon at yun sana nga lang ay hindi na maulit kung ano man yung nangyari kanina kung totoong nagkaroon ng assault ng kung sino mang law enforcement agency. Mula dito sa harapan ng Senado, ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH28 Lakay Raymond Dadpas. DZRH Special Coverage. Andre, tayo medyo muna, kailangan muna nating mag-commercial, ha? Habang atin pa rin pong inantabayan ng update dyan pa rin po sa Senado. Mamaya meron po tayong update mula po sa labas, sa gate mismo ng Senado kung saan nandyan pa rin po si RH15, Ms. Giselle Ricafort. And of course, kung meron pang updates din si Lakay Raymond, at tinabangan nga po natin dito ang official statement mismo mula kay Secretary John Vic Remulla. Pilipinas ang oras, alas 9:24 ng gabi. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Jen, akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. May gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito. DZRH Special Coverage. Pilipinas ang oras, alas 9:33 na po ng gabi. Ito pa rin po sa ating special coverage. Ugnay pa rin po nitong tension kanina dyan sa Senado. Ngayon po ay kalmado na po. Pero tayo po ay patuloy pa rin pong nakaantabay sa anumang magiging statement ng ating mga opisyal ng gobyerno po dyan. Nandiyan pa rin po si DILG Secretary John Vic Remulla sa loob ng Senado. And of course, napasagsag na rin po dyan sa Senado si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Malalaman po natin ano nga bang grupo yung sinasabing gustong pumasok dyan po sa Senate building na nauwi nga po sa alingaw-ngaw ng putok ng baril. Hindi naman sinasabi na, although may statement na ba na sinasabi nagkaputukan yung grupo ng allegedly NBI at mga Marines sa kausaha dyan sa mismong Senado. Mamaya malalaman ho natin ang kumpirmado hong detalye po niyan mula mismo kay Secretary John Vic Remulla na talagang nandyan na po sa loob po ng Senado. At based na rin yan sa magiging report din po natin mga kasamaan dyan, sina RH28 Lakay Raymond at Dad Paz, and of course si RH15 Miss Giselle Ricafort. Alright, speaking of Lakay Raymond, anong balita? Okay. Sige. Si Secretary John Vic Remulla at si Senate President Alan Peter Cayetano. Magpapapress ko na ba, Lakay Raymond? Okay lang. Itutok mo lang ng konti. Umusog lang ng konti para marinig natin. Itry natin.
Alright. So, malabo lang. Sino nagsasalita? Yan, sinisika po natin na marinig, maintindihan yung statement. Dali lang. Malabo. Hindi natin marinig. Yung, sino nagsasalita la kay Raymond? Yan na. Okay. The Senate building, the Senate staff, and we all believe in one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator Si Secretary De La Rosa. Remulla. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. I made that very clear to his family. I repeat, I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. What's the motive? First and foremost, we thank God that everyone's safe. We'd like to thank the President, Secretary Teodoro, Secretary Remulla, who personally came here. Chief PNP Nartates is here. So as you know, last Monday, nag-request po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation natin with NBI, that there will be no untoward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na umuwi na. At nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Sec. Remulla, we heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks. And I even went to the window at pinagalitan nga ako ng sister ko dahil we don't do that. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled and then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung USAA na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Remulla that calm everyone down, that we're on our way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, Sec. Remulla, that of course the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even a building, it's the SIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media. No? I know you're also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate until we get to the bottom of this. No? So the USAA and the PNP under the direction of myself and Sec. Remulla is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight. No, I'll be here and we'll brief you further. No, so we'll stop there. Pasensya lang po kayo. We'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff, no, not to tell a lie, not to tell the whole truth, and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation. Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many? Again, we still have to determine through CCTV footage kung ilan talaga sila. Opo. So, we cannot answer that with any definitive. Paano po nakapasok? Paano po nakapasok? Sir, USAA yung una nagpaputok warning shot. Warning shot, USAA gave a warning shot, and in their retreat, they started firing into the air.
That's as far as we know. Okay? That is not conclusive. We still have to review the footages. We'll stop at the word suspect kasi pag nilabel namin yun, eh, meron ng conclusion na rin yung iba. But we told Sec. Remulla kung sino ang suspect, kung ano suot, kung ano ang sinasabi nilang kung sino sila. Perceived NBI daw? Perceived NBI, sir? We'll not confirm. No questions, sir? No, Stop it's okay questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want, there's a presumption of regularity na hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the President down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at no holds barred investigation. Perceived NBI po ba yung nakapasok? Perceived NBI ba, sir? Please do not ask questions that are leading. Pero sabi po kasi ni Secretary Mendoza, sir, Do not ask questions that are How about Sen Bato? Please do not ask. Senator Bato de la Rosa, how is he, sir? Nagbibigyan na lang sila ng details. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with his security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay? Please. What's the walang motive pa, sir, kay Nikita? You cannot ask questions of any detail because we cannot start answers with that. Even kung paano po nakapasok, sir? Either we have to Kung nasa na sila. Sir, wala rin nag-pursue, sir. Walang umabol. Protection ng number one side. One reason we cannot tell you, ongoing pa. Ongoing pa. There's two buildings. So it's ongoing and we don't want to also, what you call this, telegraph dun sa investigation. But we're all doing what we can. And Usa is there, and the PNP, the Chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SIL. But the Senate is safe. Senate is safe, sir? We are sweeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each and every person in that are not essential here. May pasok po ang Senado bukas? So far, yes. I'll decide mamaya. But so far, kasi nga dumating yung articles of impeachment at may meeting coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial. We have FB Live, sir. Yes. We have FB Live. Meron kayong videos, please submit it to those for our investigation. Sir, No one sent a question. Pero persons of interest meron. Wala pa rin. Sen, how about the articles of impeachment po? Kamusta? Was it secured? It's secure, nakaalis na rin yung mga taga-house. I just assure you, kung ano na sa Constitution, ano sa rules namin, may precedence din to. It's just the first time, maraming speculation, pero meron po yan. But I will be interpreted to be talking politics, especially the Commission Secretary. So I just assure you, kung ano ang rules, kung ano ang Constitution, ano batas, ano precedent, susundin natin. SP, is the Senate safe? Is the Senate safe as of now? We're making sure that it's now, but I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador, lalo po yung walang kamalay-malay dito. It was, you know, I don't know how to describe, you know, and at first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it so So categorical safe na ang Senado? Hindi namin masabi kasi I mean, it's secure. It's secure. Secure. But All senators are secure. All senators are All secure. senators. How many senators are inside, sir? I think we were complete sa majority. 13? Except she's 12. Anyone from the minority there. Parang wala naman yan. Unless 12. Nasa opisina. Inside the... You are all here right now? Yung 12? Nasa loob pa? Yes. Yeah. Except for Sen Bato. Yeah.
Senator Bato. Senator Bato. Senator How about Sen. Robin? upstairs. Yes, also here. Also here. Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. Magsisiuwian po ba kayo, sir? Or dito lang We'll kayo? coordinate muna with the PNP. Kami na bala. I will Advise naman. It is my duty to ensure the safety of all the senators. Okay. Whether it is safe to go home or not, I will make that call. Okay. And I will make sure that they are safe to go home. Okay. Thank you, sir. Salamat po. Thank you, guys. Okay, Lakay Raymond. Yun yung joint press con ni na Secretary John Vic Remulla ng DILG at ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasama yung ilang mga senador po dyan. Actually, majority pala, no? Yung majority senators ay present dyan sa naturang lugar. And nandyan din of course, nandyan din si Senador Bato. And at iba pang mga majority senators na talagang kasama nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. DZRH Special Coverage. Based doon sa press con ay ating malalaman ng update mula kay Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond, okay ka na ba? Ha? Ayan. Alright. Okay na. Lakay Raymond, go. Go ahead. Hello. Go ahead, Lakay. On air ka na. Ang malinaw, Sige Lakay, go. Naku, nawala uli yung signal ni Lakay Raymond. I-reconnect natin si RH28 Lakay Raymond at Paas. At kanina nga po ay although mayroon na assurance tong si Secretary John Vic Remulla based dun sa kanyang statement na talagang secured ang Senado ngayon and isinasalang-alang yung pong seguridad ng mga senador na nandiyan pa rin po sa Senate building. And kanina kinonfirm na rin ni Senate President Alan Peter Cayetano yung na-receive na nila yung articles of impeachment, ha? At ito po yung laban mismo kay VP Sara Duterte. Kasi kanina mayroon din napasagsag ng mga taga-kamara at isinubmit ito pong articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pero kanina nga ay nagkaroon nga po ng tension dahil po sa narinig pong putukan sa loob mismo ng Senado. Go ahead, Lakay Raymond. hello. Go ahead. Ayun, kanina pa ako sigaw ng sigaw Okay lang. Wala, hindi yata ako naririnig. Nawawala ka. Tingin na yung mga tao dito sa atin na walang audio. Anyway, ang malinaw lang, Ray, ay under investigation pa yung nangyari kanina. At wala ding maiturong grupo pa. Ayaw din namang banggitin kung ano ito yung sinasabing kung meron mang talagang nag-assault dito sa Senate building ngayong gabi. At sabi ni Secretary John Vic Remulla, ang utos daw sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ay i-secure lahat ng senador na nandito at maliban sa i-secure yung buong building ng Senado kung saan naririto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya dumiretso silang nag-usap ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon naman kay Senate President Alan Peter Cayetano, nagpasalamat ito doon sa kautusan ng Pangulo na dapat ay ma-secure ang lahat ng miyembro ng Senado at ganoon din itong gusali. Dahil hindi naman ito kumbaga gusali lang ang ibig sabihin nito, kundi nire-representa din ang ating mga kababayan na bilang ang Senado ay isang government institution. Sa ngayon, ang sabi ni Senator Alan at ni Secretary Remulla, ang mga tao ng Philippine National Police ay sinusuyod na itong buong GSIS area. Ibig sabihin, itong Senate building mula dito sa baba hanggang doon sa taas, pero din yung GSIS building, makatabi niya. Dahil magkarugtong nga ito at doon manggagaling supposedly yung sinasabing mag-assault kaninang itong early on ngayong gabi. At
sabi ni SP Cayetano ay magde-decide pa siya. Mamaya mag-usap-usap daw sila kung dapat bang may pasok bukas ang mga empleyado dito sa Senado. I-announce daw nila mamaya lamang mag-uusap kung ano ang kanilang gagawin para malaman ng mga senador at ganoon din yung kanilang mga empleyado at yung mga nagnanais na magkaroon ng transaksyon dito sa Senado bukas. So matapos na magbigay ng pahayag itong dalawa, si Senador Senate President Alan Peter Cayetano, Secretary John B. Quimulya, ay isinara na itong building na ito. Bumalik sila ulit sa loob. Siguro mukhang may pag-uusap pa bago tuluyan kung ano man yung iba pang mga pag-uusapan itong mga opisyal na ito bago sila maghiwalay or iwanan dahil ang sabi ni Senator Alan na hindi pa sila aalis, mananatili pa rin sila dito dahil si Senator Bato de la Rosa ay naririto pa sa ngayon sa Senate. Saka dun sa press con Lakay Raymond, nasa likod ni SP Cayetano yung iba pang senador, no? Senador Bongo, nandiyan din si Joel Villanueva, si ba yung nakita ko kanina? Si Senadora Pia. Mark Villar. Oh. Si Senador Jaime Marcos, dito rin, nahuli pang nagpa-interview kami kanina. So bumalik pa sila So hindi pa sila umaalis? Hindi pa sila umaalis ng Senate? Hindi pa. Bumalik pa sa loob. Bumalik sila sa loob at para maaring may mga tuloy pa yung mga pag-uusap. Wala pang umaalis sa kanila. Sandali, ang maraming mga alingas-ngas, maraming mga umaalingaso ngayon na mga baka raw nakalabas si Senador Bato. Pero ang assurance naman yata dyan, nandyan sa loob si Senador Bato de la Rosa, hindi ba? Hindi ko alam kung paano pa makalalabas dito na makalalabas, ng mata na nakabantay dito ngayon, Parkway. Hindi naman masyadong sophisticated itong area ng Senate building compared sa ibang mga building. Gusali na maraming lagusan na ito ay mabibilang mo lang yung lugar na pwedeng lusutan at kung sakaling tatakas siya baka kung sakaling tatakas siya baka yung tatakasan niya may nakabantay na doon di lalong mapahamak. Mas mabuting magstay dito at bantay sarado naman na siya. Merong yung kanina, merong team ng PNP na pinapasok na galing sa Southern Police District, fully armed ang mga ito. Fully armed. And with the complete vest. Pero to secure the Senate building. Yung to secure and yun nga yung kumbaga parang ito medyo maluwag-luwag ito. Kung sasakaling hahanapin nila, titignan nila kung ano man yung sinasabi na floor to floor ay susuyurin. Hindi ko alam kung may iba bang grupo na nagsasagawa naman dito sa kahalintulad na paghahalughog dito sa bahagi ng GS. Sandali, Lakay. Bakit hahalughogin? Ibig sabihin, meron ba silang hinala na may nakapasok talaga? Yun ang pronouncement nila, Ray. Parang may kumbaga sa yung mga military and police operation may sighting, may enemy sighting. Parang ganun ang dating kasi ba't sila nagpaputok? Ba't sila nagpaputok? Baka lang siyempre iba pag mga ganitong bagay kasi hindi tayo mahirap police operations na yan. Pero pag ganitong klase ng operation may medyo masalimuot ito. Yung mga ganitong klase ng operation. So ibig sabihin, hindi pa na-identify ano yung allegedly gustong pumasok dyan sa Senate building? Wala pang confirmation. Kaya nga yung term na ginamit kanila perceived. Pero nagsabi daw si NBI Director Matibag may denial na. Wala siyang tao. At saka, bakit ikaw ba, halimbawa, NBI agent ka,
kahit ba 10 tayo, Oh, wala, tayo, kakayanin mo bang Totoo yan. overtake yung ganitong... Common sense lang, papasok ka ba sa isang well-secured na lugar? Ha? Kaya nga, Oo. alam naman nila na hindi lang mayroong kompleto dito ng mga security personnel. Correct. May Marines, may police, Oo. may sergeant at arms. Parang kung ganun ang kwento, mahirap pa. Mahirap. Totoo yan. Oo. Kung from the outside, hirap pa paniwalaan na gano'n na halimbawa, 5, 8, kahit 20 pa siguro. Oo. Hindi gano'n kadali, tapos manggagaling kayo sa isang side lang. Oo. Hindi doon concentrated. Oo. At saka, sabi nga nung mga sanay dito sa maintenance, kung tatawid ka galing sa kabilang building, Sa GSIS. hindi ka dadaan sa second floor. Oo. Dahil hindi yun ang lagusan. Oo. May ibang floor na dapat kang dumaan para makatagos ka mula sa GSIS, papasok ng Senate Building or pabalik. Galing ka ng Senate Building, pupunta ka doon kabila, ay hindi sa second floor ka dadaan, kundi sa ibang floor para makatagos ka doon sa magkabila ang building nitong dalawang magkatabing itong building ng GSIS at saka ng Senate of the Philippines Lakay Ray. Sige Lakay, bitawan muna kita at mamaya ihahalili sa atin si paring Henry Uri. Salamat Lakay Raymond. For any updates, sabay shout ka lang. Titignan natin kung iba pang mga kaganapan dito dahil yung mga senador nga na nandito sa lumabas with Secretary Remulla, bumalik pa sila ulit doon sa loob at maring magpapatuloy pa yung kanilang gagawing pagpupulong hinggil dito sa mga kaganapan ngayon dito sa Senado at yung pronouncement secured itong Senate building, walang ipangamba ng mga merong mga kamag-anak, may pamilya at pati mga supporters ni Senator Bato, secured siya. Dito na bantay, sarado ng mga tauhan ng hindi lang ng USAA, ng Marines at police, naragdagan pa ng mga tauhan ng pulisya. Mula dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Darpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Philippines. Thank you mga kaibigan po si RH28 Lakay Raymond Darpas, direct live from the Senate. Kaugnay pa rin po nitong nangyari kanina na kung saan nagkaroon po ng narinig po ang alingaw-ngaw ng putok ng baril at sinasabi meron daw pong pumapasok at napigilan kung anumang grupo yan. Yan po inaalam ngayon ng mga otoridad at nandiyan na rin po si Secretary John Vic Remulla ng DILG at si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. DZRH Special Coverage. Wag po kayong bibitaw, Atin mo nang ipasa ang mikropono kay paring Henry Uri. Sa di pa rin po ang special coverage. Ngayon po gabing ito mga kaibigan. Dito pa rin po sa inyong himpilan, DZRH. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minuto bago sumapit ng alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Medyo malayo-layo na po kami. Ginagamit ko po siya pang delivery. And then, nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then, na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko. And then, more on, napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part
ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno ang namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin,
at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi, Pilipinas. Narito na ang may init na balita sa oras na ito. Mahigit 10 tunog ng baril ang umalingaw nga sa Senado. Ngayong gabi, May 13, 2026. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, walang NBI personnel ang nasa loob ng Senado. At itinanggi rin ni Matibag o ng NBI na mula sa NBI agent ang narinig na putok ng baril. Ayon naman sa DILG o kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi rin mula sa hanay ng PNP ang nagpaputok dahil ang kanyang direktiba sa mga pulis ay to stand down. Una namang sinabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na perceive NBI o hindi kumpirmado ang naunang nasabing putok ng baril. Sa ngayon, wala pa pong malinaw kung sino po talaga ang nagpaputok ng sunod-sunod na baril dyan sa loob ng Senado. At wala pang impormasyon kung bakit nagkaroon ng putukan dyan sa loob ng pasilidad ng Senado. At sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ay ligtas at walang untoward incident na walang nasaktan sa nangyaring putukan sa Senado at nasa ligtas at maayos na kalagayan si Senator Bato de la Rosa. Habang sa labas naman ng Senado, nakabantay dyan si Arch 15 Giselle Ricafort. Alamin natin ang update sa sitwasyon dyan sa labas ng Senado. Giselle? Nagsasagawa ng programa yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa dito sa labas ng Senado ngayon. Ang sigaw nila, sila na yung magtatanggol sa senador at papayag daw sila na litisin si Bato, pero dito sa Pilipinas bilang gumagana naman daw yung sarili nating mga korte dito. Kadarating lang din ni Congressman Kiko Barsaga dito sa area para suportahan daw si De La Rosa sa gitna ng ubong ng posibleng pag-aresto sa senador. Nais din daw ng bagitong mambabatas ng klarong imahe sa kung ano na yung nangyayari sa loob ng Senado na inilarawan niya na magulo at nagkakagulo na ngayon. Kung ikukumpara sa sitwasyon kanina, kalmado na dito sa labas ng Senado, partikular dito sa paligid ng Senate Gate, pero nananatiling naka-heightened alert yung 1,400 na kapulisan dito sa paligid ng Senate compound. May ilang mga sasakyan na lumabas mula sa Senate Gate, pero hindi natin malaan kung sino-sino yung sakay ng mga yon. Yung kumpirmado lamang yung nakita ng media kanina, yung lumabas sa Senado na si dating Senate President Tito Soto. Sa ngayon ay nananatili pa pasado alas 10 na ng umaga, nananatili pa rin sa loob ng Senado sina DILG Secretary John Vic Remulla at si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Kanina bago sila pumasok sa loob ng mataas na kapulungan, wala silang kumpirmasyon, wala silang report na natanggap sa kung sino yung nagpasimula o sangkot doon sa putukan sa loob ng Senado. Meron bang mga nasugatan at kumusta yung sitwasyon ng mga senador sa ngayon? Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arch 15, Giselle Ricafort.
Manatili pong nakatutok sa DZRH para sa iba pang mga balita. Ito po si Tina Nolasco. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite